Sa kabila ng masamang panahon kahapon, hindi pa rin napigilan ang kilos protesta ng ilang mga personalidad at mga militanteng grupo sa Luneta upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa nalalapit na pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ilan sa mga politikong lumahok sa protesta ay mga senador mula sa Liberal Party na sina Senator Laila De Lima at si Senator Risa Hontiveros. Dumalo din ang ilang personalidad na lumaban noon sa diktadoryang Marcos. Karamihan ay nagsuot ng kulay puting t-shirt na simbolo umano ng pagkakaisa. Nagsagawa din ng mga ito ng signature campaign upang mangalap ng suporta. Umpisa ito at magpapatuloy dahil sa tingin namin talagang hindi tama, mali yung kapasyahan ni Pangulong Duterte ilibing si dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Sa tingin namin, hindi yan sangayon, alinsunod sa batas. At kami naman ay nakikiusap sa Pangulo na mag-reconsider siya ng kanyang posisyon. Kung hindi siya makumbinsi, ay kami ay pupunta sa Korte Suprema upang doon kami humiling ng hustisya. Noong nakaraang linggo ay naghain na si Senator Risa Hontiveros ng resolusyon sa Senado na humaharang sa planong Heroes Burial kay Marcos. Gayon din ang Makabayan Bloc sa mababang kapulungan naman ng Kongreso. Nakakahiya po. Sa libo-libong nagsakripisyo, naging martir pa kung atin ding ilalaan sa kanya ang isang Heroes Burial. Una nang nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na naayon sa batas ang pagpapalibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Just focus on whether he's a Filipino, he fought for his country, and is once upon a time the president. That's the law. We cannot go out of the law. You cannot amend a law by just a condition given by one person. The statement of a one person cannot be the law. Iisa ang sigaw ng daan-daang nagtungo sa Luneta. Hindi raw bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Hiling nila kay Pangulong Duterte iurong ang planong pagpapalibing sa diktador sa libingan ng mga bayani. Pakinggan po itong tinig ng mga mamamayan, tinig ng ating kasaysayan. Huwag pong pumayag sa ganyang kabaliwan na ilibing ang isang taong di karapat-dapat tawaging bayani sa isang lugar na solong para sa mga bayani lamang. Si Marcos, Commander-in-Chief, sundalo, hindi lamang siya dishonorably discharged, siya ay inaus. Nangangalap na ng mga lagda para maisumite ang petisyon sa Korte Suprema na haharang sa libing ni Marcos. Handa raw itong suportahan ng ilang mamabatas. Kabilang din sa nakiisa sa pagtitipon kanina si dating Secretary Marojas na lumagda sa petition paper. Para naman kay dating Pangulong Fidel V. Ramos, dapat magpasa ng resolusyon ng Kongreso kaugnay ng paghihimlay kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Ang Kongreso raw kasi ang kinatawa ng mga tao, kaya sila ang dapat magdesisyon. Pero nasa Pangulo pa rin ang pasya kung ano ang gagawin sa ipapasang resolusyon ng Kongreso. Ayon naman sa Malacanang, hindi nagbabago ang desisyon ng Pangulo. Gayunman, hahayaan daw ng Pangulo ang anumang uri ng protesta at hindi ito magiging sagabal sa kanyang pamamahala. Yan ang gusto nila. If they want to protest there for 1 month, 2 months, 3 months, go. I'm allowing it. As president of this country, I am allowing it. I'll give it even half a year. Magprotesta sila. Walang military, walang police magsita sa kanila. Assuming it to be true na wala siyang medalya or not validated by an American record, does not mean that he is not qualified to be buried there. So what's the objection? I would like to say that forget about the medals. Just focus on whether he's a Filipino, he fought for his country, and is once upon a time the president. That's the law. We cannot go out of the law. You cannot amend a law by just a condition given by one person. The statement of a one person cannot be the law. The law is there existing.
Ang planong paglibing ni ni Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani ay tahasang pambabastos, pang-iinsulto o pagtatatwa sa alaala ng mga martir at mga bayani noong panahon ng martial law. Hindi dapat gawaran ng parangal ang isang kriminal, mamamatay tao, mandarambong at diktador. Ang paglilibing ni Marcos sa libingan ng mga bayani ay tahasang pagribisa ng kasaysayan ng bansa at ng mamamayan na lumaban sa tiranyang Marcos. Si Marcos ay hindi bayani. Siya ay mandarambong, mabaksik at pusakal na diktador. Anumat ang magiging parangal na ito ay pilit na pagre-rebisa sa madilim na kasaysayan ng batas militar. Higit pa rito, ito ay tahasang pang-iinsulto nga sa mga sakripisyo at alaala ng mga martir at bayaning nakibaka laban sa pasistang diktador. Ang paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani ay maituturing na pagtatwa sa dangal at kabayanihan at sakripisyo ng mga martir at mga biktima. Isang malaking lesson sa atin ang martial law na ating mahalawan ng kasaysayan kung tunay nga bang bayani o hindi si Marcos. So naniniwala tayo ng masang Pilipino pa rin ang siyang magpapansiya ng mga bagay nito. At mahalaga sa atin na tayo narito ngayon upang ipakilala natin na hindi natin matanggap ang nangyari sa kabuuang martial law. Ito'y malaking sampal sa ating lahat kung ito'y magaganap. Ang kasaysayan ng madilim ng batas militar ay mawawalan ng saysay kung ito ay pahintulutan natin. Kaya ako po ay nanawagan sa mga biktima ng martial law, sa kanilang mga kamag-anak, kaibigan, na labanan at tutulan ang paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Marami ang nagsasabi, unang-una yung mga kasama namin na biktima rin, na ito ay hindi maituturing na bayani dahil unang-una napakarami niyang ipinahuli, ipinapatay at ni-rape, pinarape. Ito ay maituturing na talagang isang karumal-dumal ang ginawa niya doon sa mga naging biktima ng martial law. Ay unang-una po ako. At ako po sa tulang nung panahon yun, ako'y hindi ko inaasahang ako'y mabubuhay pa. Maraming nangyari doon sa loob, kaya hindi ko maaaring makalimutan. Hanggang ngayon dinadala ko pa pag naalaala ko yung ginawa sa amin, no? Kaya ako mariing tinututulan ko na huwag ilibing si Marcos doon sa libingan ng mga bayani. Diyan na lang siya sa norte. Dapat siya doon na lang. Kung tutusin, sinasabi pa nga ng iba, pabayaan na natin para makamove on na tayo. Ang pamilyang Marcos makakamove on. Pero tayong mga biktima, dala-dala natin yun, hindi natin makakalimutan kahit kailan. Because he was a president. Period. Because it says presidents and soldiers. Sige lang kayo atake kay Marcos. Anti-Marcos coalition will raise the issue of giving former President Ferdinand Marcos a hero's burial to the Supreme Court. Albay Representative Ed Salagman says a large number of human rights violations under the Marcos regime will be their strongest evidence in disqualifying the former president from being buried at the libingan ng mga bayani. We could cite at least 12 cardinal sins of Marcos against the Filipino people, which would render him unfit
or a hero's burial. For former Quezon Representative Erin Tanyada, the Martial Law Compensation Act, which he authored, is enough basis to prove that there are people who suffered under the Marcos regime. Itong mga biktima na humarap sa board na nagclaim ng compensation, ito yung magpapatunay na hindi karapat-dapat na ilibing si Pangulong Marcos sa libingan ng bayani. However, Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelos says they are ready to defend the government's decision if temporary restraining order will be issued. Let us have the courts decide on that. But certainly we will be opposing as having no legal basis. Malacanang adds that they respect the plan of coalition against the Marcos burial in Libingan ng mga Bayani to conduct a rally on August 4, Sunday in Rizal Park. The President is aware that there are protests and that he allows for the protest. He allows people to make their own comments. However, from his point of view, it is necessary to move on. Meanwhile, amid protests of some groups, Senator Laila de Lima sees no constitutional impediment or legal impediment in the burial issue. On Senator Bongbong Marcos' Facebook page, he thanked President Rodrigo Duterte.